O yun naman ho sa mga travel tickets na yan. Malapit na naman ho itong summer at palapit na ho yan, mga ilang buwan na lang, 2 buwan ngayon. Marami na ho magbibigay ho ng mga offer, mga vacations. Mag-iingat ho kayo, ha? Ingat ho talaga kayo, baka kayo ho'y mabiktima nito kasi marami hong nagbibigay ng offer pagkatapos yung pala may third party na bibilhin sa travel agency pagkatapos pag nagkabulilyaso anay magkakaproblema ho kayo. Kaya ito ho yung ating all points bulletin. Itong segment na to, ilalabas na ho natin, pagbibigay ho, babalat, lerto ho sa mga kababayan ho nating nanunood ho. Kung kayo ho'y may pamilya sa ibaing dagat at yung kayong nasa ibaing dagat, sa abroad man kayo, anumang mga bansa na may pamilya ho kayo rito, yung inyong napapakinggan sa akin, dito sa programa namin, nasasabi nyo sa inyong mga kaanak dito, nang sa ganun sila ho'y mapag-iingat ho ninyo. Tulad ho nito, abay kay, I can't believe this thing. I can't believe this. Siya ho'y Filipino-Canadian citizen, bakasyonista ho, naudlot ang plano pagbakasyon papuntang Hong Kong. Ang kanyang kasalanan, ginancho siya ng kanyang pamangkin. Kaya yung ticket ho na mahigit 100,000 piso, yung kanyang pamangkin nowhere to be found, iniwan ho ang kanyang tiyuhin na Phil-Canadian na lumapit sa Bitag Kilos Pronto Strike Team at tingnan nyo ho ang aming ginawa. Panoorin. Kung dapat meron ng kastiguhin dito, pamangkin mo. Tanong mo sa kanya, paano mo nakilala si Phoebe Cates? Sino hinahanap niyo si Phoebe? Hindi naman namin staff yun dyan eh. Agent po namin siya, travel agency siya. Siya kumukuha ng ticket sa amin. Alright, Jenny Sarmiento, Nueva Vizcaya. Nag-book ka noong September 2018. December 6 ang flight mo papunta ng Hong Kong, Philippines to Hong Kong. Siyam na kataong binook ninyo, 148,500 pesos. Tama? Itong travel agency, legitimate ba itong travel agency o online lang? Yung pamangkin ko po kasi ang naglakad po dito. Mahihirapan ako rito pag-iimbestiga dahil ang pamangkin mo wala rito. Dapat ang pamangkin mo, ang siyang naglakad nito, ang dapat nandito para matutumbok natin. Kasi kung ikaw... Nakausap ko rin po yung si Phoebe. Sino si Phoebe Cates? Agent po ng 1122. Sigurado ka nakarating ka na rito sa opisina nila? O Hindi po. nakikita lang ka sa mga travel? Kararating ko lang po galing... So sa makatuwid, hindi mo alam kung saan ang tanggapan ito? Itong kapatid ko po, pinapunta ko po siya ron. Ang gusto kong mangyari, makita kung sino yung nag-book sa iyo. Kapatid mo? Pamangkin na. O pamangkin mo, dadalhin mo rito dahil siyang iimbestigahan ko kung bakit nangyari ito. At marami akong hahanapin. At ang hahanapin ko ay yung kumpanyang kung sino yan. Kung yan ba'y legitimate travel agency or fixer lang doon. Balaki bang pamangkin mo, babae? Kabaya. So mablay siya? Sablay po talaga. O ngayon, bakit ka pumupunta sa akin at nirereklamo mo si Phoebe samantalang pamangkin mo may problema? Lahat na gagawin ko ay base doon sa investigasyon. Hindi tayo magkikwentuhan dito hanggat hindi ko natutumbok kung sino yung person of interest. Yung person of interest ay yung taong may kinalaman na kinakailangan maimbestigahan. Siya ang susi. Siya rin ang dahilan ng problema. Epekto ka lang ng problema. Sinusumbong mo sa akin, ang epekto ng problema ay tinuturo mo kay Phoebe Cates. Hindi ko maintindihan itong si Phoebe Cates kung lisensyadong travel agent. Kung travel agent siya, gusto kong makita itong 1122 Travel Agency. Start from ground zero. Okay? Get me the address, you start if it's true. We don't really believe everything that's presented to us. To us, everything is ground zero. Okay? We will never use anything other than the address as seen in the receipt, if it's true. All right, that's all it takes. And then we'll take it from there. Ayun o, 1122. Hello, good afternoon. Oh, good afternoon. Anong pizza kayo?
Bitag po kami, ma'am. Ano? Bitag po. Stop po kami ni Mr. Ben Tulfo. Oo, staff pala kayo eh. Sino hinahanap nyo? Si PB? Hindi naman namin staff yun dyan eh. Agent po namin siya, travel agency siya. Siya kumukuha ng ticket sa amin. May resibo po galing sa inyo. May resibo galing sa amin. Niresibo namin yon kay PB. Hindi naman namin tinatakbuhan yan, sir. Pero may policy of refund. Lahat ng company may policy of refund. Yun nga yung problema, ma'am eh. Walang sumasagot sa kanya eh. Kailan ang refund? Si Miss PB po ang... Ma'am, labas na po yung ano doon. Labas na po ang kliyente doon. Kung nagkamali man ng date. Ang sa kanya, nagbigay siya ng date. Ngayon, hindi na-deliver, babawiin niya. Napakasimple na lang usapan, ma'am. I-refund namin yan. Hindi namin sinabi kay Mr. Sarmiento na hindi namin yan. Kailan nga ang refund? Kailan ang refund, hindi po namin masasabi. Okay? Oh, ganito ma'am, ganito. Makinig ko kayo, ma'am. Let's calm down, okay? December 19, ibabalik ko sa DTI ang 82,000 na binigay sa inyo. Oo. Okay, well done.